Well, Asturias, are we all set? I'm sorry to inform you, Mr. President, that Alicia and Rosa Camila cannot come. Bakit daw? Akala ko ba pumayag na sila? That's right, they're all set to come, pero may pumigil daw kay Alicia. Kaya pati si Rosa Camila hindi na makararating. And on top of that, Mr. President, Sarina will not come either. Pinilit siya ni Amanda, but she's adamant about her decision not to come. What about Lucinda and Nestor? Well, there seems to be some problem there. Mukhang may miscommunication problem because when we called Lucinda, she's already on her way to Tagaytay dahil meron daw nagsabi sa kanya na doon gagawin ang dinner ngayong gabi. Bakit pa natin gagawin kung di rin naman kumpleto? That's right, Mr. President. It's a mess. It's a failure. No? No, Asturias. Not as yet. Hindi po pwede sa akin ang kalokohan ni Iluminada. Asturias, tawagan mo si Pamphilo. I'll do that, Mr. President. Ako makikipagkita kay Alicia at Rosa. Oh! Bakit kayo bumalik? Eh, malamang tulog na si Alicia. Pakigising naman. Ayun na. Bakit? Nagbago ba ang isip ni Iluminada? Pakisabi kay Leandro, nagbago na rin ang isip ko. Ayoko sumama. Iba naman po ito, Miss Alicia. Pinakukuha ko kayo ni President Montemayor. Kayo daw po ang mag-uusap, kayo at ang inyong anak. Ano? Sabi ko na may laman ang ngiti mo kahapon pagkatapos ng interview eh. Ikaw ang nag-feed ng information dun sa reporter. Amanda, aminin mo na, talo na kayo. Hindi mo ako mapapabagsak ng ganon-ganon lang, Ernestina. Wala ka rin magagawa eh. Trabahador ka na lang dito. At hindi ka dito nakatira. Yan ang akala mo. Bakit? Sa tingin mo ba, mas madami kang alam? Baka nakakalimutan mo, mas matagal akong nakatungtong dito sa Malacanang bago pa kayo sumampid kay Daddy. Kaya alam ko ang sistema dito sa loob. Sinong susunod sa'yo? Yung mga dati mong kakuntsaba. Tandaan mo, ibang presidente nang nakaupo ngayon. Yun ang akala mo. Bakit? Kung dati na hindi ko kamag-anak ang presidente, madami ako na-accomplish. Ngayon pa, na tatay ko ang presidente. Bagong laban to, Ernestina. Attorney, ulungin mo ang lahat ng mga tao ng staff ng Malacanang bukas ng umaga. I'd like to meet with them over breakfast. Okay, that should be no problem, but I have to clear it first with the President. You have nothing to clear with him. Trabaho ko to bilang Chief of Staff. Asan pala si Daddy? Pagod na, nag-retire na sa Arlegui. Well, ako rin pagod na. So, good night, Ernestina. Kapag nalaman ko kung sino nang loko sa atin. Anong ginagawa mo rito, Alberto? Pasensya ka na, kailangan kita. Tumama ka sa akin. Wala si Lucinda rito, Alberto. Huwag kang sumigaw, hindi ako bingi. Ha? Tumama ka sa akin. Saan niyo ako dadalhin? Basta sumama ka sa akin. Ayan. Ate Amanda, si Nestor inabduct ni Alberto dito sa opisina namin. Mr. President, narito na ho sila. Hello, Charlie. You're getting heavy. O, nasaan ang mami mo?
Kahit ho anong pilit ko, ayaw niya talagang sumama eh. Para saan ho ba daw to? Nakaupo na daw ho kayo, baka naman daw ho pwedeng iwan niyo na kami. Nangako ako sa inyo noon na babalikan ko kayo. Pagtapos na lahat ito. Kung noon daw na hindi pa kayo nakaupo, hindi kayo binalikan. Ngayon pa daw ho ba na hinayaan niyo nang gawin sa amin lahat ng una niyong pamilya, saka pa siya babalik? Sinisiguro ko lang na hindi kayo matatalo sa sitwasyon na yun. Kahit naman ho kailan, talo talaga kami sa sitwasyon na to eh. Rosa Camila, presidente na ako ngayon. Pwede ko nang gawin ang lahat para sa inyo ng mami mo. Hanggat nandyan si Tita Iluminada, hindi niyo ho magagawa ang gusto niyo gawin para sa amin. Ako mismo, Dad, na anak ninyo. Gusto ko kayong imbitahan sa kasal namin ni Rafael, pero hindi ko magawa dahil sa takot ko sa una niyong pamilya. Rosa Camila, matigas ka na ngayon. Kayo pa naman ang mami mo ang inaasahan ko, lalo na't ano, Dad? Lalo na't nasa second stage ng sakit ko. Wala na po si Alberto sa Pilipinas, Madam Vice President. Unconfirmed report na po sa amin ito, pero sinecheck pa po namin. I guess I have to check this up with I have to confirm it with the NBI chief himself. Si Phoebe. May isang PB to aso na umalis bago pa man makapaglabas ng hold order dito. Ito po ang medium name niya, ni Mrs. Valiente. Hindi po ba, Madam Vice President? Correct. Well, I trust that Agent Yabes is going over the record of each and every waiter who's going to serve us at our dinner next week. Makakaasa po kayo. Sige po, manano po ako. Salamat. Alicia, ang ganda-ganda mo ngayon. Thank you. Alam mo, Alicia, kung ako ikaw, I'll go to the dinner ni Leandro para sa lahat ng kanyang pamilya. Mahirap na ang mamenos. After all, may karapatan ka, may anak kayo. May balak nga sana akong pumunta. Kaya lang sigurado kung hindi matutuloy ito dahil kay Iluminada. At wala kang gagawin about it? Hindi mo aawayin si Iluminada? Ganun ba? First lady siya, samantalang ako. First lady ka rin, hindi nga lamang legal. Pero mahal ka ng tao. At sa aking pagkakaalam, higit na pinakamamahal ka ni Leandro. Over all of them. Hindi pa man nakakaisang buwan ng bagong presidente ng Pilipinas, ay nagkaroon na ng unang kidnapping sa kanyang termino. At mismong anak pa ng presidente ang itinuturing na gumawa ng krimen laban sa manugang ng presidente, ang asawa ng kanyang anak na si Lucinda Adorable. May mga security na kayo. Bakit nalusutan ba kayo ni Alberto Montemayor? Pinuntahan kasi kami ni Nestor, siya bumalik kami sa opisina namin. Hindi nakasunod agad yung security. To think na confirm na namin na wala na sa Pilipinas si Alberto. I don't understand. Magkasabwat si Nestor at si Alberto. Ba't kailangan pa niyang kunin ang persahan ng kakampi niya? Matagal na humiwalay si Nestor kay Alberto. That's not true, Lucinda. May alam ka ba rito, attorney? Wala. Sige na, mauna na kami. Ano ka na, Lucinda? Sir, mauna ako. Ano ka ba? Ang tagal naman ng kape yan. Ang tagal mag-brew eh. Bilisan mo. Yes. Ano ba? Serena,
At kailan ako naglagay ng cream sa kape ko? Gumawa ka ng bago! Stupida! I'm sorry. Sorry. Ano ba? Ang tagal mo. Coming. Here. Bakit kailangan pang isumbong ito ni Lucinda sa press? Eh, hindi pa nga siya sigurado na si Alberto nga nagsama kay Nestor. Wala siya sa kwarto nung nangyari ito. Pero Eliminada, narinig daw ni Lucinda na tinatawag ni Nestor ang pangalan ni Alberto. Madali naman magtawag ng mga pangalan kahit walang nakikita eh. Malay niyo naman pakanalang ni Nestor yan para makawala sa asawa niya. Ernestina naman, I don't think na mag-stage pa siya ng isang farce para makawala lang kay Lucinda. Kaya tayo na yun. O bakit kailangan pang kasama yung private secretary ni Leandro? Nakakaya sa pamilya natin. Eliminada, the president has given a statement that he's determined to catch Alberto. Well, let others do it. Huwag naman galing sa loob ng pamilya yan. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Sino man dapat kong sundin sa inyo, mga punyeta kayo? Ha? Sana naman hindi mo biguin si Lola sa despedida mamayang gabi. Pupunta ako, kahit na may political color pa rin involved. You'll be surprised. Kahit nga ako, hindi ko gusto yung surprise eh. What is it? Pumunta ka na lang, pwede? Alam mo ba, Ada, may surprise din ako para sa'yo. And alam kong magugustuhan mo. Na-approve na yung visa ko pupuntang Australia. And I can leave kahit tomorrow. Mamimiss kita. No, you won't. Politician ka na rin talaga. Rhea! Bakit ka pa? Hindi ko alam kung ba't mo ako kinuha na gano'n kanina. Drama. Para sa TV. Para mas maganda coverage. At least ngayon, hindi na pag-iisipan na kasama ka sa gagawin natin mamayang gabi. At magaling ka rin, ha? Kaya ka pala sigaw nandun si Lucinda sa banyo. Hindi ko na alam kung sasama ko mamayang gabi. Ayaw ko nang pumunta. Nestor, wala ka na magagawa dahil kailangan kita. Bakit ko ba kailangan pumunta pa dyan sa party ni Carlito? Para maging kaibigan natin siya, di ba? Rosa Camila, binalik niya yung imbitasyon ng kasal natin. Ba't hindi mo agad sinabi sa akin? Eh, ayoko naman mag-away pa kayo. Hindi ako pupunta. Eh, kung wag na rin kaya akong pumunta. Rosa Camila, magkaroon ka naman ng desisyon para sa sarili mo. Hindi yung lagi nalang nasisway ang opinion mo. Total, ayoko naman magmukhang masama pa kay Carlito. Eh, yung mga tunay na head waiter, tsaka mga tauhan niya. Nasa NBA na po. Iniimbestigahan na ni Agent Chavez at na-arrange na rin itong mga tauhan natin sa PSG bilang replacement nila. Eh, yung mga kunyaring tauhan ni Romina, sino-sino ba sila rito sa guest list? Eh, yung mga 5 representative ng Hustisya sa Bayani Movement, nandiyan ba? Yung mga giveaways natin, nandiyan na. Yes, sir. Pico! Sir. Good. Okay na. Tayo na at baka naghihintay na yung mga bisita natin. Nagugutom na sila. Hala! Tayo na! Carlito, kailangan ka na ba talagang umalis? Hindi ka na mapipigil. Might as well. Lola, ayoko naman talaga dito eh. At saka, tita, sasama na rin po ako. Total multi-entry po yung visa ko. At saka, nagpabook na rin po ako. Tita Doris, kuhanan mo ng maraming picture si Bibi Cindy. Tapos padala mo agad dito sa Pilipinas. Eto na ang pinakamalaki kong sorpresa para kay Carlito. Charlie! Charlie boy! Hi, Daddy. Pogi naman.
Gusto ko lang malaman mo na alam kong ginawa mo pang mabastos kay Rafael. Sa Camila, kung ano yung ginawa dito. Bakit? Yun naman ka naman pinunta ko dito. Hindi niya ba alam kung ginawa mo pang mabastos yung kay Rafael? Pero mo ikaw, gis na yung invitation namin sa kasal. Rosa, Camila, kayo ang unang ng bastos. Imbitahin ba naman ako sa kaisa-isang kasal na wala namang balak puntahan? Alam mo, teka muna kayo, ha? Dumarating na mga bisita ko. Pwede ba? Pumasok kayo sa isang sulok at doon ninyo isettle ang differences ninyo. Wala ka na po. Tayo na. Kung nakinig ka lang sana sa akin, gusto kong sabihin sa'yo na ayoko nang ituloy ang kasal namin ni Rafael. Ha? Ano? Oo, Carlito. Ikaw ang nagtulak sa akin para magpakasal kay Rafael. Dahil hindi ka nakinig sa sasabihin ko. I'm sorry, Rosa, Camila. Kung alam ko naman please naman, huwag mo na hayaan matuloy ang kasal ninyo. Wala na ako pwedeng gawin ngayon Nakakahiya na dahil lahat ng invitation lumabas na. Tsaka, mas masakit to para kay Rafael dahil minsan na siyang iniwan ng girlfriend niya sa simbahan. Ayoko nang pumangalawa pa. Bakit nawali kayo? Sir, ngayon po kami tinawagan Baka mukhang pumirtang po yata kami. Sila yung klinika sa atin na pinaimbestigahan. Ano ba? Kanina pa namin nantayin, hindi kami magsimula Pasok na yan. Ganun ba? Sige, pasok niyo na. Okay. Bakit nandito ka? Nestor! Huwag kang malis ka rito. Sandali Excuse me, sir. Ano po ang pangalan nila, sir? Asawa ko siya, si Nestor Adorable. Ma'am, pangalan niyo lang po ang nandito. Wala ang asawa niyo. Alis na talaga kami. Sandali! Kailangan ko pumasok dito. Pasensya na, ma'am. Hindi po siya pwedeng pumasok. Kayo lang. Siya yung kasama ko. Siya yung nakalagay na ad partner under Rosa Camila Montemayor. Siya yung partner ko. Sandali po, ma'am. Double check po namin. Umalis na kayo dito. Pumasok muna tayo sa loob. Ano ba? Merong 4 na nakaantabay, ha? Kay Vice Presidente. Ha? Meron 3 tao sa gate. Ha? Civilian security. Alam niyo na ang gagawin niyo? Yes, sir! Let the show begin.